So guys, ito yung bago natin trabaho, bagong nagtiwala sa atin. Ito yung gagawin natin, bakit mapalit ng lababong yan. Itong walking tape na ito, itatalis natin. Ngayon, kinig ko, wala sa eskwala yung pader. Bago ko natin yung tiles, kinecheck muna yung, yung working table kung nasa eskwala. Pero wala sa eskwala. Oh. Ang laki nang wala sa eskwala. Ang laki. May parang patansi ako dito, tapos yan, nilatagan ko ng tiles. Ang laki nang wala sa eskwala. Pagtingin mo dito. So ngayon, unahin muna natin i-tiles. Bago ito, habang tinatalis natin ito, pinapantuan natin ito katupan. Guys, nakaisa na tayo. Medyo pinagpawisan tayo kasi mabigat. Kailangan. So ayan guys, yung gilid pinalalagyan natin ng halo para mas puno yung yung talis natin, palaman ng talis natin. Shoutout sa aking helper. Matagal ko ng helper yan. Alam niya na yung gagawin niya. Ayan yung gilid. Kailangan laging malinis yung gilid niya. So ayan guys, nakatatlo na tayo. Ito nga pala yung tinuro ko kanina, ayan, nagpasobra tayo doon kasi wala sa eskwala itong wala din sa hulog. Yan yung wala sa hulog, oh. Ang laki. Tapos ito, dito na tayo sa kabila. Ito papalitadahan natin ng bago. Pero manipis lang yung palitada kasi ayan, wala sa eskwala. Oh. Kailangan to, lalagyan ng adhesive para papaplasterin. Kapit. Ayan po, napalitadahan natin yung kabaak na lagyan natin ang kapal. Wala sa eskwala kaya nilagyan natin ang palitada. Pinapatigas-tigas lang natin para eskwalado na siya. Ito, lalayout na natin itong kabaak na sidings para wala dyan ng tiles. Kasi medyo matigas na yung pinalitada natin. Ngayon, papakuha tayo isang buong tiles, ilalatag natin dito para makuha natin yung hulog, hulugan natin. Saka natin tatapasin. Kailangan kasi buo din yung talis dyan, buo din yung talis dito. So abangan nyo, i-layout natin. Ayun, nagpakulang tayo ng tiles kay Paring Christian para gamitin pang layout. Kailangan buo yan. Tapos ito, yung kwarto nito, uhulugan natin yan. Pero level kwarto na lang.
napakita ko sa inyo yung ano, kantuhan. Kailangan ganyan siya. Tapos papantay na lang natin ibabaw. Nagpahalo po tayo ng dry pack para dito sa ating flooring po ng working table. Nagpapahalo tayo ng dry pack. Tapos yung adhesive, pambase sa likod ng tiles, saka pambase dito sa flooring ng wrap. Kaya abangan nyo, magkakabit na kami ng flooring para sa working table. Kailangan paglalagay ng dry pack, ayusin mo maigit itong dry pack para... Ayan po, lalagyan na natin yung dry pack natin. Ngayon, yung tiles ay ilalagay na natin dito. Bebisa muna natin yung tiles para mas matigit, dumikit sa dry pack. Yun ang pinakang base ng tiles para dumikit sa dry pack natin. Oh, manipis lang yan ha, base lang yan. So, ito yung dry pack natin. Dito, walang ano yan, walang gapak yan. Tinamper natin yan. So yan na nga, ito na yung kitchen sink. Ngayon, kukunin natin yung sukat dito. Tapos sukat doon, sukat dito, sukat doon. Para maikuha natin yung sukat ng kitchen sink. At ikakabit na rin natin ito. Baka makaabot po tayo sa oras natin na makapagkabit pa tayo ng isang tile saka ito. May sweldo ko na agad, pare. Yan po yung maghapon namin nagawa ng aking helper. Pero napakahabang lababo. Sana mabukas matapos natin to. Baka po matapos bukas to. So yun guys, day 2 na po tayo dito sa aming ginagawa naming working table sa aming bagong nagtiwala sa amin. Ito, maglalagay ulit tayo ng flooring sa kabila. Tapos magsa-siding tayo sa gilid. Ayan, makita nyo. So yun, tatapos na tayo ng tiles para dito sa mga kulang pati sa mga flooring natin. So ayan, nilagyan na natin ng adhesive. Tapos babasahin na lang natin yung tile adhesive. Kailangan basayan. May butas pala yan. Ito yung pinakandaanan ng hose para sa lutuan. Ito nga pala yung ikakabit natin. Binutasan ko na rin siya. Oh. So yan, kakabit na natin siya. At nagpatimpla na rin ako ng adhesive. Saka dry pack. Nagpahalo na rin ako ng dry pack para ikabit dito sa flooring. Bilog na bilog yung pagkakabutas natin.
At yun na nga, natapos na natin yung flooring ng lababo. Tapos na natin yung flooring. Ngayon magsa-sidings tayo. At nai-layout ko na rin yung sidings. Papakita ko sa inyo kung paano ko na-layout. So ito yung sa-sidings natin. Nilagyan natin ng salo para hindi lumaglag yung yung tiles na ikakabit natin sidings. Wala talaga sa eskwela, magbabanto pa tayo dito ng plastering. Ganda na siya, oh. Lalo na pag nalalagyan natin ito ng sidings, ito yung sink natin, ay ikabit na rin natin, oh. So ayun, magtatapos na tayo at magkakabit na tayo ng sidings. So yun na nga, update ko na kayo dun sa sidings na ginawa natin. Tapos na po itong working table, itong lababo na tinalis natin. Papakita ko sa inyo. At syempre, maganda. Nagagandahan ako sa gawa ko. So ayan. Yan yung nilayout natin sidings. Buo po yan. Oh. Tapos na siya. May tile trim na rin. Yun nga lang, hindi pa natin nagagrout. Siguro bukas na natin i-grout. Naka 2 days tayo dito sa lababo. Ang sukat pala nito ay 3 by 2. 3 meters by 2 meters ng lababo. Then, ang tiles na ginamit natin dito ay 1.2 by 6.0. 120 by 60 ang ginamit nating tiles. Meron pa tayo natirang tiles. Ayun. Siguro kung papayag si boss, pwede natin ilagay dito sa ilalim. Kasi meron namang steel cabinet yan. Sigurado kung may steel cabinet at hindi naman makakita. Mas maganda kasi may tiles yung ilalim ng lababo para paglilinis, merong mabilis linisin pag tiles ang ilalim. So yan guys, update. Sana meron kayo natutunan kung bago ka pala nag-skill ng mamason, baka makakuha ka ng idea dito sa ginawa ko. So guys, tapos na. Na-finish na natin. Ayan pinalinis na rin natin itong pinagawa natin. Kailangan bago tayo umalis, malinis ang ating pinagawan. Napakaganda, no? Para naninibago ako magtalsa. Ngayon lang ulit ako nakapag-tiles eh. After 1 year and a half. Ngayon lang ulit tayo nakapag-tiles. Salamat sa tiwala, mga boss.